Find the current in R2 in the given circuit. Is it letter A, 87 milliamperes, letter B, 50 milliamperes, letter C, 33 milliamperes, or letter D, 16 milliamperes? Again, refer to figure 12-5-5A2. Find the current in R2 of the given circuit. Is it letter A, 87 milliamperes, letter B, 50 milliamperes, letter C, 33 milliamperes, or letter D, 16 milliamperes? So, solve natin using KVL and KCL muna. So, mamaya sa mga susunod na circuit methods na di-discuss natin, so ito ulit yung gagamitin nating example para ma-compare mo or mas dali mo ma-compare yung iba't ibang circuit methods na i-discuss natin dito. No, kasi isang circuit lang yung isa-solve natin, same question, iba-ibang methods lang yung gagamitin natin pag-solve. No, so dito by KCL and KVL nga muna tayo kasi yun pa lang yung na-discuss natin. 'Di ba ang concept sa pag-compute ng circuit using KVL and KCL, so gagawa ka ng mga equations, no? So syempre ang goal mo as much as possible that konti lang yung equations na ma-generate mo. No, kasi mahirap mag-solve ng maraming unknowns and maraming equations din na kakailanganin. So kung hangga't maaari, so pipilitin mo na konti lang yung number of unknowns para konti lang din yung i-generate mo na equations, then konti lang din yung i-solve mo na equations. Okay? So, basta ganun yung concept na pag mag-compute ka ng circuit using KVL and KCL. So, generate equations, then solve those equations for the unknowns. Kung sakali, wala pang direction ng current na binigay sa tanong, so ikaw yung mag-set nun. So, mag-assume ka ng direction ng current dun sa mga components. Wala namang magiging problema kahit hindi ka sigurado dun sa direction ng current na i-assume mo. So, once kinumpit mo yung current na yun, tapos ano compute mo is negative, o ibig sabihin, yung in-assume mo na direction, so opposite dun sa totoong direction talaga. No? So, kaya walang problema kahit yung i-assume mo, hindi ka sigurado kung ganun talaga yung direction ng current doon. So, ganun kasi yung gagawin natin sa given sa atin. Since wala pa sa given na direction ng current, so mag-assume tayo ng direction. So, sabihin na lang natin na yung current dito sa R1 na 120 ohms, papunta dito sa kanan na lang. Then, lagyan natin ang label syempre. So, ito I1. Then, yung current dito sa R3, so sabihin natin pa kaliwa. So, lagyan natin ng pangalan. So, ito I3 na lang. Tapos, yung pinapakompute sa atin na current, di ba yun yung current dun sa R2. So, pababa na lang. So, ito yung i-assume natin na direction. Tapos, sabihin natin I2. So, dun sa question, so, ang pinapakompute sa atin, yung I2 or current dun sa R2 na yan. Kaya nga, ang una kong gagawin, mag-KCL ako. So, hanap ako ng node kung saan andun din si I2 para makapag-generate ako ng equation. Tapos, mayroong I2. Then, starting dun sa equation na yon, so gawa ko ng paraan para ma-solve ko yung ibang unknowns. Okay? So, mag-KCL tayo dito sa node na to. So, sabihin na lang natin. So, yun yung node A. So, dilagay natin dito. So, KCL at node A. Na, so, di ba kapag mag-KCL tayo, so current entering equals current leaving, or the summation ng current in a node is equal to 0. So, then, i-assign natin, pagpapunta positive, pagpalayo negative. So, ayun na lang yung sundin natin sa gagawin kong equation. So, kapag papunta yung current positive, so di meron tayong I1 and I3 na papunta sila parehas. Then, palayo sa node na yon yung I2. So, d minus I2 is equal to 0. Nakagawa na ako ng equation kung saan andito yung gusto natin isolve. Ang problema lang, so hindi pa natin mako-compute si I2, no, kasi di naman natin alam yung value ng I1, di rin natin alam yung value ng I3. So, meron tayong 3 unknowns, pero isang equation pa lang. So, di ba sabi sa algebra, para ma-compute mo yung mga unknowns, dapat magkasing dami yung number of unknowns and number of equations. So, kung tatlo unknowns dito,
Tapos may isang equation na tayo. So, kailangan pa natin ng 2 equations. Pwedeng mag-KCL ka ulit, hanap ka ulit ng ibang node, or KVL naman, so hanap ka ng loop, tapos mag-KVL ka doon. Okay? So, KVL naman gawin natin. So, hanap tayo ng loop. So, bali tatlo naman yung loops dito na pwede natin gawan ng KVL equation. Kung gusto natin, as much as possible, konti lang yung number of unknowns, edi start ka dun sa mga maliliit na loop lang. Para konti lang yung madadaanan, konti lang yung number of unknowns dun. Edi ang gawin natin, so dito muna tayo sa loop na to. So dito, pa clockwise. Sulat natin yan. So KVL, dito naman, KVL at loop. Lagyan natin ng pangalan pala. So loop A na lang yon. KVL at loop A. Tapos ang direction natin, clockwise. No? So, clockwise pala dapat. So, wala naman problema kahit mag-clockwise or counterclockwise ka. So, basta nga loop yung gagawin mo ng equation. So, since na-drawing ko kasi nung una clockwise, edi clockwise na lang ituloy natin. So, kapag nag-KVL tayo dito, so kaya nga din mas maganda sa una, before ka mag-solve, determine mo muna yung direction ng current sa bawat component. So, para pag maglo-loop ka na, dire-diretso na lang. No, kasi diba doon natin i-base sa direction ng current sa isang component yung magiging sign. So, pag nag-KVL. So, yun na-explain natin kanina. Diba kapag dito tayo lumabas sa part na to ng arrow, negative. Kapag dito naman tayo lumabas sa part na to ng arrow, positive. No, so, yun kasi yung importante kapag KVL. Huwag kang magkakamali dapat dun sa sign. Okay, so apply natin yung diniscuss natin kanina sa pag-KVL. Dito sa loop A natin, ang gagawin natin direction clockwise. So start tayo dito sa 12 volts. Diba dun tayo lalabas sa positive niya. Jadi ito magiging positive 12. Then, after nung 12 volts, madadaanan natin yung R1. Dito tayo lalabas sa part na to ng arrow. Diba kapag dito tayo lumabas, negative yon. So, di negative I1, tapos R1 is 120. Okay, tapos after nung R1, so dito tayo diretso sa R2. Dito ulit tayo lalabas sa part na to ng arrow. So, di negative ulit yan. So, di minus I2 multiplied by 120. Tapos, babalik tayo dun sa 12 volts. Equate natin to 0. So, meron na tayong pangalawang equation. So, yun nga lang, kulang pa din kasi nga 3 unknowns, dapat 3 equations. Gawa ulit tayo ng pangatlong equation using KVL na lang ulit. Dito naman tayo mag-KVL sa loop na to. So, tapos, ang gawin naman natin, counterclockwise naman. So, sabi ko nga, okay lang naman kahit clockwise or counterclockwise. Ang importante, huwag ka magkakamali sa sign. So, lagyan na lang natin yun na pangalan, loop B. No? So, gagawin natin, so KVL at loop B, then counterclockwise. So, start ulit tayo dun sa 6 volts, dun sa supply. Kapag pa counterclockwise tayo, dun tayo lalabas sa positive niya. So, di ang magiging equation natin dun, positive 6. Then, pag dumaan tayo kay R3, so diba dun tayo lalabas sa unahang part ng arrow, so di negative. So, di negative I3 multiplied by 120. Then, ganun din sa R2 minus I2 multiplied by 120 is equal to 0. So, meron na tayong 3 equations. Diba? Ito yung equation number 1 natin. Ito yung equation number 2 natin. Tapos, ito yung equation number 3 natin. So, 3 unknowns yung meron dun sa tatlong equations na yan. So, makakompute mo na dapat yung tatlong unknowns na yan. So, marami ng methods na pwede dyan. So, pwede kang mag-substitution, elimination, Cramer's rule, or pinaka maganda siguro. So, yung mode 5 sa calculator natin. Diba? Kaya naman ng calculator natin mag-compute ng hanggang 3 simultaneous equations. No? So, di gamitin natin yung mode 5 na yon. So, iayos lang natin ng ganito. Yung mga equation siguro. So, yung ganong format sa nasa calculator natin. Yung may, diba? Sa calculator kasi natin sa mode 5, ang format doon, ax plus by plus c is equal to d. No? So, yung mga constants nasa right side. E iayos natin yung tatlong equations ng ganito. So, yung equation number 1,
I1 minus I2 plus I3, di ba, equal to 0. Tapos, yung equation number 2, so ito equation number 2 natin, 120 I1, 120 I2, tapos wala siyang I3, then yung 12, lilipat natin sa kabila. Or siguro itong mga I1, I2 na lang yung ilipat natin sa right side. Jadi magiging positive sila parehas. 120 I1, tapos positive 120 I2. O sana na sundan bakit naging positive. Ita-transpose kasi natin yung dalawang to sa kabila. No? Tapos matitira na lang dito yung 12. So wala siyang I3. So di eto, equate natin 12. So, ganun din, apply natin sa equation number 3. So i-transpose natin sa kabila itong I3 tsaka I2. So pares man sila 120. Then may iwan dito yung 6. E di yung equation number 3 natin magiging positive na. So positive 120 I2. Then positive 120 I3 equal to 6. So i-input natin sa mode 5 ng calculator natin. Yung unang lalabas diyan 'di ba sa variable natin, so nauna yung I1, so di yung I1, yun yung sa X, then I2, yung Y, tapos I3, eto. So kaya yung unang lumabas nung nag-equal sign tayo, so yung X, yun yung para sa I1. So di therefore I1 is equal to yung value nga ng X na lumabas, equal daw siya sa 0.05 amperes. Then yung I2 naman, so yung value ng Y, so equal daw siya sa 0.05 amperes din. Then yung pangatlong lumabas na sagot, yun yung I3, so equal daw siya sa 0 ampere. Okay? So, di ba dun sa question, so kapag binalikan natin yung question, so ang pinapahanap sa atin, yung current sa R2, so di yun yung I2. So, di dun sa tatlong values na napalabas natin, ito yung hahanapin natin sa choices. No? 0.05 amperes or ito nga yung 50 milliamperes na nasa choices. Yung sagot, letter B. Okay? So, ganun lang kasimple. So, mag-compute ng circuit using KVL and KCL. Generate equations using KVL and KCL, then solve those equations for the unknowns. Huwag mo lang syempre dadamihan ng equations, no? Kasi kapag marami na yung equations, although makakompute pa din naman yon as long as balance yung number of equations and number of unknowns, pero kung kaya mo naman maka-generate ng less equations, less unknowns lang, so di mas madali mong makakompute, tsaka mas mabilis mo masasolve yung tanong. And yung mode 5 sa calculator natin, so hanggang 3 equations, 3 unknowns lang yung maximum na kaya niya. So, if makakapag-generate ka ng more than 3 unknowns, imamano-mano mo na talaga yon. So, pero kung 2 or 3 unknowns lang, so, i-diretso mo mode 5 para mas mabilis. Kung iba yung tanong sa circuit, kunyari I3 and I1, so na-compute na rin naman natin dito. Kung voltage drop naman, so madali na din. So, kasi if voltage drop, mag-ohms law ka lang. So, examples, ang tanong sa atin is hindi current sa R2, kundi voltage drop sa R2. So, di ang gagawin mo, since na-compute mo yung I2, so multiply mo ng resistance, gamitin mo lang yung formula na V is equal to IR. So, if ang tanong talaga is voltage drop. Okay, so ayun yung how to solve a circuit using Kirchhoff's laws na yung KVL and KCL. Next, nodal analysis method or yung tinatawag natin na branch current method.
So, sa mga steps, no? So, refresh ko lang yung mga steps. So, hindi mo naman to kailangan i-memorize. Mas matatandaan mo naman to kapag in-apply na natin sa pagsosolve, no? So, basahin ko lang dito para ma-refresh lang sa'yo yung method na to. Dito sa nodal analysis na tinatawag, mas kilala kasi natin to as nodal analysis. Step number 1, sa circuit daw, choose a reference node. No, so kadalasan ang ginagamit natin na reference node yung ground, no. So mas maganda kasi wala siyang potential. So reference node, ang gamitin na lang din natin ground where all other node will be reference to this node, no. Kasi kukunin mo yung voltage at some point with respect dun sa node na yon. So kung yung ground mo, kung yung reference node mo is ground, mas madali kasi zero potential nga yung ground. Now define the remaining n-1 node voltages as independent variables. Then develop equations by applying KCL at each node, expressing each current in terms of node voltages. Then solve the equations. Then after solving the node voltages, solve for the other unknowns. Okay, so para madali, so ganito yung ginagawa sa nodal analysis. Pipili ka ng reference node, madalas yung ground, then mag-KCL ka. So tapos yun yung mga equations mo, then sa mga equations na yon, ang maka-compute mo voltage, no? So yun yung palatandaan ko diyan dati. Na pag nodal analysis, ang gagawin ko KCL, tapos ang mako-compute ko voltages muna. Then kung current, gagawin ko na lang ng paraan. Pakita na lang siguro natin sa example para mas malalaman ano yung ginagawa doon sa method na yon. And sabi ko nga kanina, so para mas ma-compare mo yung iba't ibang methods na i-discuss natin, same circuit or same tanong doon sa sinolve natin using KVL and KCL yung i-solve din natin dito. So ito ulit yung circuit natin, then yung question, so find the current doon sa R2. Okay, so solve natin to. So, na-solve na natin to kanina by KVL and KCL. Ngayon naman, isa-solve natin by nodal analysis. No, so, nodal analysis, yung una natin gagawin, pili tayo ng reference node. So, yung ground. So, ito kasi yung ground niyan. So, dito yung reference node natin. Okay, tapos, mag-KCL tayo. So, yung ibang node daw pala, so i-refer mo dun sa ground. So kunyari dito may node tayo dito, 'di ba? Dito kasi kinonnect yung supply tsaka yung R1. So may node din dito. Dito kasi connected yung R3 tsaka yung second supply voltage natin. Tapos may node tayo dito. So dito naman connected yung R1, R3 tapos yung R2. Then 'di ba sabi dun sa step number 2, so, define the remaining node voltages as independent variables. No, kunyari, ito, with respect dun sa reference natin na ground, ito 6, no, kasi, hindi, 12 pala yung kabila, yung 6. Ito, 12, no, kasi from dito hanggang dito, 12 volts. Ito naman, from dito hanggang dito, 6 volts. Tapos, ito, hanggang dito sa kabila, so, pwede mong i-represent as VR2 or siguro VA na lang muna dito. So, VA. So, VA siya from point na to hanggang dun sa ground. Okay, so na-refer na natin yung ibang mga nodes with respect to reference. Yung next step daw, develop equations by applying KCL, then solve the equation. So, kaya nga, yung palatandaan ko dyan dati, mag-KCL ako, then voltage yung makakompute ko. So, ganito kasi yung mangyari doon, para kapag KCL tayo, so, syempre, determine muna natin yung mga current, ito I1, ito I3, tapos ito I2. So, sabi ko nga kanina, wala namang problema kahit opposite yung assumption mo sa totoong current flow talaga. Diba? By KCL, so magiging equation natin, I1 plus I3, diba, equal to I2. So, lahat ng papunta equal sa lahat ng palabas doon sa node na yan. Then, ang gagawin natin sa nodal analysis, yung current, i-represent natin in terms of voltage. No, kanyari, yung I1, 'di ba yung I1 natin, siya yung dadaan doon sa R1. 'Di ba yung formula ng current, V over R. So, yung voltage, or yung potential difference sa R1, so, yun yung 12
minus VA. Kasi nasa kaliwa niya 12, then papunta sa VA na daanan yung R1. So, di pwede ko dito isulat yung I1 na 12 minus VA over R1. Okay, so sana na sundan yan. So, ganun din yung gagawin natin dito sa I3. Yung I3, so from 6 papuntang VA, edi 6 minus VA. Yun kasi yung potential difference sa R3. Then, divide by resistance para maging current. Ito, yung R3. So, lagay na pala natin dito 120. Ganun din dito sa part na to. Lagay na natin yung value. So, since may value naman yung R1, 120 ohms. Then, sa I2, so, di ba yung current flow sa kanya from VA to ground, edi VA minus yung potential sa ground 0. So, di VA minus 0, or kahit di na natin lagay yung 0 na yan. So, VA over R2, 120 pa din. So, di 120. Okay, so may equation na tayo na may voltage. No, kaya nga sabi ko kanina, pag nodal analysis, ang palatandaan ko dyan dati, ito yung magka-KCL ako, tapos ang mga-compute ko, voltage. No, so ito kasi, so mako-compute na natin yung equation na to, kasi isa lang naman yung unknown dyan. So, VA lang. So, input natin sa calculator. Na-compute natin na value. So, VA daw is equal to 6 volts. Okay, so, pero VA yung na-compute natin. So, ang tanong sa atin, di ba, dun sa question, ano yung current na magfo-flow sa I2? No, so, and I think, di ka naman na siguro mahirapan maisip na ganito, i-compute yon. Yung I2 is equal sa, ayun nga, ito, VA, so 6 divide by 120 or 6 minus 0 divide by 120. No, kasi simula dito VA hanggang dito sa ground 0 volts yon, ang nadaanan na resistance 120, kaya 6 minus 0 over 120. Therefore I2 0.05 amperes, or syempre yan yung 50 milliamperes. No? So, yung answer is 0.05 ampere, 50 milliamperes. Yan din yung na-compute natin kanina. Magkaibang method lang yung in-apply natin. So, kanina, using KVL, KCL lang. So, dito, using nodal analysis. No? So, kunyari, iba yung tanong dito. So, kunyari, ang tanong dito, current sa R1. So, di gawin mo lang. So, yung ito naman. So, magiging siyang current sa R1 is equal sa 12 minus 6 over 120. If ang tanong naman ay R2, so di magiging 6 minus 6 over 120. No, so, if voltage, kunyari, VR1, mas madali. Kasi kung VR1, so di magiging 12 minus 6. Kung VR3 naman, so edi 6, no? So ito 6 minus yung VA, edi minus 6. Okay, kung VR2, edi 6 minus 0, no? Kasi ground. Okay, so ganun mag nodal analysis. No? So isa to sa madalas mo magagamit, tsaka yung kasunod na mesh analysis. No? So pag nodal analysis, ito yung nagki-KCL sa mga node, tapos i-represent yun as voltage. Kaya kapag nag-compute ka ng equation, so voltage yung una mong mako-compute. Next method, so yung mesh analysis na tinatawag. Mesh current analysis, or ito din yung tinatawag na Maxwell's loop current method. No, so maraming mga students, ito yung favorite sa pag-compute ng circuit. No, kahit ako din naman. Kasi madali natin ma-apply dito yung mode 5 sa calculator natin. Explain ko lang muna yung mga steps, then apply natin dun sa circuit para mas matandaan mo yung
ginagawa dito, or kung nagamit mo na 'to madalas sa college, maalala mo ulit paano mag-apply ng method na 'to. So, unang step, define each mesh current in a circuit. No? Kaya sana dito natatandaan mo pa yung ibig sabihin ng mesh na yan. Eh, di ba yung mesh, loop siya na wala siyang loop sa loob niya. No? So, yun yung mesh natin. So, ang mahalaga dito pag mag-apply ka ng mesh analysis, yung direction ng mesh mo pare-parehas, no? Kung clockwise, clockwise lahat, kung counterclockwise lahat. Hindi kagaya dun sa KVL kanina, so kahit mag-clockwise or counterclockwise okay lang. So, dito sa mesh analysis, gawin mo pare-parehas dapat, no? Kung clockwise, clockwise lahat, kung counter lahat. Then, develop equations by applying KVL dun sa mesh. Then, solve the mesh current from the equation. So, using different methods for simultaneous equations. Then, after having mesh current solved for the other unknowns. Now, kaya dito, palatandaan ko naman dati, dito naman KVL yung gagawin ko, tapos current yung masasolve ko. Diba sa nodal analysis, KCL yung start ko, tapos voltage yung makakompute ko. Dito, KVL yung start ko, then current yung makakompute. Okay? So, mas maintindihan mo nga kapag in-apply natin. So, ito ulit yung isa-solve natin. So, compute for current dun sa R2, yung resistor na nasa gitna. So, dito na lang natin i-solve na para mas malaki yung space. Now, so, una nang gagawin nga, identify mo yung mga mesh na gagamitin. So, meron tayo dito ang dalawang mesh. No? So, ito yung una, tapos ito yung pangalawa. So, clockwise, parehas dapat. Then, sabihin natin yung current dito sa unang mesh, IA. Itong mesh current natin, IB. No? IA and IB. So, ang gagawin daw natin, so mag-KVL tayo dun sa mga mesh na yon. So, dito sa una, determine muna lahat ng voltage na madadaanan. So, dito, isa lang, 12. Na tapos, doon ako lalabas sa positive, edi positive 12. Okay, then, equate ko na yan doon sa mga voltage drop. Now, so, lahat ng resistance na madadaanan ng mesh current na IA natin. So, di meron tayong 120 plus 120 ulit. No? So, kasi madadaanan niya yung R1, madadaanan niya yung R2. So, yun yung IA. Then, kasunod, so, hanap ka ng resistor na dadaanan din ng ibang mesh current mo. So, kunyari dito, so, yung R2 natin, nadaanan din siya ng IB. So, di minus 120 times IB. No, minus kasi, pag tinignan mo dito sa R2, so, opposite yung direction ng IA at IB. No, so, ito na yung equation number 1 natin. So, di, meron ka ng equation number 1. Next naman, so yung second mesh natin, gawan mo din ng KVL. So, lahat muna ng voltage na madadaanan. So, eto 6. Then, since clockwise tayo, so doon tayo lalabas sa negative, edi negative 6. Tapos, lahat na nadaanan ng IB, yun yung positive, edi dito natin lagay, positive. Yung R2, 120. Tapos, yung R3, 120 din, edi plus 120 IB. Then, yung component na nadaanan ng ibang mesh current dito, yung R2 pa din yon. So, dilalagay natin dito yon negative 120. No, 120 kasi yung R2. Tapos, yung iba pang mesh current na dumaan ay A. So, meron na tayong pangalawang equation. So, makakompute mo na dapat yan. Kasi 2 unknowns lang naman yan. So, IA and IB. So, may 2 equations ka na. Pwede natin gamitan ng mode 5 1. So, input natin sa calculator yung mga values. Ayan, so na-compute natin. So, yung X daw, syempre, ito yung IA kasi siya yung nauna dito. Equal daw siya sa 0.05 amperes. Then, si Y, so yun yung IB, equal naman siya sa 0 amperes. Ayan, so yung IA natin, 0.05 amperes, yung IB 0 ampere. No? Kaya kung i-compute natin yung tanong, so 4
ay R2. So, eto kasing mga na-compute natin, mesh current pa lang yan. Kung current doon sa mga resistor talaga, so check mo pa kung isa lang ba dumaan doon or dalawa. So kung isa lang dumaan doon, yung current doon sa resistor na yon equal doon sa mesh current na yon. Pero kung dalawang mesh current yung dumaan doon, i-minus mo kung opposite yung direction. So example dito, so 'di ba sa R2, dalawa yung current na dumaan sa kanya, yung IA tsaka yung IB. So then opposite direction yon. So di yung current natin sa R2, so pwedeng IA minus IB o kaya naman IB minus IA. Now, so kapag na-compute mo na difference positive, so di yung direction niya, so susunod dun sa kung sino yung nauna nung nag-minus ka. Kung negative naman yung na-compute mo, so ibig sabihin yung direction niya, so same direction dun sa mesh current na minus mo dun sa una. Kunyari dito, kapag ang ginawa natin is IA minus IB, so IA is 0.05, yung IB natin 0, yung mako-compute natin na R2, so equal sa 0.05 amperes or 50 milliamperes. Then, pagdating sa sign, di ba, positive yung na-compute natin, ibig sabihin, yung direction ng current doon sa R2, so same doon sa direction ng IA. So, kaya yung current dito sa R2, ito yung direction niya talaga. So, papunta doon sa baba. Okay, so ganun yung solution kung i-compute natin yung circuit kanina using mesh current naman. Kung sakali, add lang natin if ang i-compute mo naman is IR1, so mangyari doon, 'di ba sa R1 ang dumaan lang naman sa kanya IA, so yung current niya IA equal sa 0.05 amperes pa din. No, kung i-compute mo naman is IR3 daw, so ang dumaan lang naman sa R3 is yung IB, so di ang value niya 0 amperes. Then kung voltage drop naman, so di mag-ohms law ka lang. So once nalaman mo naman yung current doon sa mga resistance, multiply mo lang yung current ng resistance na yun, ma-compute mo na yung voltage drop. Kadalasan sa board exam, kapag alam mo na yung KVL, KCL, nodal analysis, and mesh analysis, halos lahat naman ma-solve mo na. So, ako nga dati, tatlo lang kadalasan, no? KVL, KCL, tapos yung mesh analysis na to. No? So, yung nodal analysis, bihira ako din magamit. Sabagay, alam ko din naman, pero mas madalas mesh analysis yung ginagamit ko. Kasi madali nga i-apply yung mode 5 sa calculator. So, hindi naman nagbibigay sa board exam ng mga super complicated na circuit talaga. So, kadalasan yung mga ka-level lang nung kinumpit natin na example. So, mga 3 resistor, 4, 5 resistor siguro. Then, sa supply, so mga 2 supply or 3. So, bihira yung mga 5, 6 pataas na yung mga resistances and mga sources. No, so mas mahirap pa yung mga kinocompute natin nung college tayo sa circuits 1. No, sa board exam, since hindi lang naman electrical circuits yung coverage ng exam, mga simple to medyo complicated ng konti na circuits lang. No, so yung mga konti lang resistance then konting supply. Pero syempre bonus na din kung alam mo din yung iba pang mga circuit methods na ginagamit. So explain din naman natin dito. So yung mga yon.